Hilahin iyan at gawing kalakal na bakal. Boss Liu, pakiusap, bigyan niyo pa kami ng ilang araw. Kakabalik lang po ng anak ko. 50,000 para sa pambayad sa ospital. Kalahating taon na ang nakalipas. Kapag hindi mo nabayaran ngayon, kukunin ko ang bangka mo. Ito ang bangka ng 3 henerasyon ng pamilya Lin ko. 3 henerasyon. Ngayon, wala na itong halaga kundi bakal na lang. Mang Lin, mukhang hindi mo na mailigtas ang bangkang ito. Utang ay dapat bayaran. Wala nang magagawa ang kahit sino. Huwag mong hilahin ang bangka, nakikiusap ako. Umalis ka nga rito, matanda. Bitawan mo ang tanikala. Sino ka? Anak ako ni Lin Jiangwu. Kuya Lin Yuan, 5 taon akong nawala sa nayon ng Haifeng. Akala ko ay kaya ko nang magbigay ng magandang buhay kay tatay. Pag-uwi ko, doon ko lang nakita na pati huling bangka natin ay hindi niya na maipagtanggol. Lin Yuan, huwag ka nang makialam. Hindi natin kaya ang mga taong iyan. Tatay, nakauwi na ako. Hindi nila madadala ang bangkang ito. Sige, babayaran ko ang 50,000 na utang. 3 araw. Ano? Sa loob ng 3 araw, ibabalik ko sa iyo ang 70,000. Kasama na ang interes. Kasama na ang interes. Kuya Lin Yuan, nababaliw ka na ba? 70,000 sa loob ng 3 araw. Sino sa nayon ng Haifeng ang makakabayad niyan? Hindi mo iyan kaya. Hilahin mo na ang bangka at gusto mo pa na sa harap ng buong nayon. Ay luluhod ako para magmakaawa. Liu ba, wag mong masyadong abusuhin ang sitwasyon. CJ, Lin Yuan. Tatay, dati ang bangkang ito ang bumuhay sa akin. Ngayon, oras ko naman ang mag-alaga sa iyo gamit ito. Babalik ako pagkalipas ng 3 araw para kalasin ang bangka. Ubo. Mang Lin, anong ginagawa mo riyan? Iabot mo na rito. Malakas ang hangin kagabi. Magdamag akong pumalaot bago ko nakuha ang mga ito. Tignan mo. Buhay na buhay pa. Alimango, puno ng taba, sige na, 300 na lang to. 300, 80 kilo yan. 300, masyadong mababa yan. Kung hindi mo ibebenta, walang bibili sa pantalan na to. Ibenta mo na, Mang Lin. Hindi ba kailangan mo ng pera pambili ng gamot? Kahit ganito kasama ang ugali ni Wang Liu, siya lang ang bumibili rito sa pantalan. Hinihila ang maleta. Tatay, huwag nating ibenta ang mga ito. Lin Yuan, bakit ka nakauwi ng maaga? Hindi ba ikaw yung nagtatrabaho sa syudad? Bilang puting kwelyo empleyado noon. Bakit kasi nante? Lesiu. Nakauwi na nga siya. Hindi na kinaya sa syudad. Kailangang bumalik sa dagat para mabuhay. Kuya Lin Yuan, nakauwi ka na pala talaga. Evie, nagmamarunong ka pa. 5 taon kang wala, may alam ka pa ba sa pagbebenta ng isda? Mga alimangong ilog, 80 kilo, kalahati ay puro babae aligi. Puno ng taba, tapos 300 lang ang ibibigay mo. Ganyan talaga ang presyuhan sa nayon ng Haifeng. Hindi sa ganyan lang ang halaga ng huli namin. Kundi gusto niyo lang kaming magdusa sa ganyang presyo. Pag-uwi pa lang, gusto na agad bumali ng patakaran. Anong patakaran? Sa pantalang ito, ang timbangan ko ang batas. Hayaan mo na, Lin Yuan. Hindi natin siya kayang labanan. Tatay. Hindi ngayon. Kuya Yuan, magla-livestream ka. Magbenta ng alimango. Hahaha, magla-livestream tayo ng pagbebenta ng lamang dagat. Akala mo ba lahat ng taga-syudad tanga? Walang pumapansin sa alimangong galing sa bungad na baryo na ito. Mga ligaw na alimangong kakasampalang sa Pampang. 80 kati, tig 300 ang paunang presyo. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung magkano talaga ang halaga ng mga alimango. Isa ka bang lulubog ang araw? Main bucket is closed. Ganito kalaki ang alimango, 300. Ganito kalaking alimango, 300. Host, baligtarin mo nga ang isa para makita ang inahing alimango. Buksan mo ang isa, bibili ako kung puno ng laman. Ayos, buksan mo ang isa, bibili ako kung puno ng laman. Buksan mo ang isa, bibili ako kung puno ng laman. Sino ang nagsabing pwede kang basta-basta magtaob at mag-live sa pantalan? Wang Liu, subukan mong galawin si Kuya Yuan. Ayong, yung maliliit na kuhol ninyo. Balak mo pa bang magbenta pagkatapos nito? Gusto niyang makita kung paano binubuksan ang laman mismo sa harap. Xiao Yuan, kapag binuksan na, lalo lang hihirap ibenta. Huwag nating hayaang makita nila ang totoong kalakalan. Habang buhay nilang aakalain, totoo ngang presyo ni Wang Liu ay. Ha! Kaya pala sinasabi ni Wang Liu na walang halaga ang mga alimangong ito. Ang kapal talaga ng mukha, tapos na ang mga alimangong ito. 300 kada basket, sobrang garapal ng negosyante. Ang isang basket ay 8,000. Tatanggapin ko, bayad ngayon din. 8,000, kapag namimili ka online, pwede bang pagkatiwalaan? Kung gusto niya talagang magbayad, ibibigay ko sa kanya ang timbangan. Aabot sa 8,000 yuan. Mula ngayon, Wang Liu. Hindi bagay ang timbangan mo sa mga produkto ng nayon ng Haifeng. May lakas ka pa bang magbenta ngayon? Mula ngayon, ang bawat isang kati sa bahay ninyo. Huwag nang mangarap pang makapasok sa pantalan. Kung gayon, palalayasin ko ang nayon ng Haifeng. Sa pagdepende sa pantalan mo,
Si Kuya He ang may problema. Ano naman ang magagawa ng pantalan? Bumalik na si Lin Yuan. Inangat niya ang presyo sa pantalan. Sino ang nagbigay sa kanya ng lakas ng loob? Nagla-livestream pa siya sa pagbebenta ng produkto. Ngayon, nakita na ng mga taga-baryo ang totoong presyo. Saka ipakita natin sa kanila, kapag wala na sa pantalan, kung paano mangangamoy ang mga paninda nila sa kamay. Lin Yuan, kaya mo bang maibenta ang unang basket? Hindi nangangahulugang kaya mo rin ang pangalawang basket. Xiao Yuan, tunay ngang pera ito ng ating pamilya. Anak, mula ngayon, hindi na natin isusuko ang ani natin sa presyuhan ng iba. Kuya Yuan, pwede mo ba rin itong tingnan para sa akin? Ibigay mo rito. Ngayong madaling araw. Ayos, Lin Yuan. May ibubuga ka pala, mula ngayon. Sinumang maglakas loob na magbenta ng produkto kay Lin Yuan, hindi tatanggap ng kahit isang kati mula sa pantalan. Wang Liu, wala na kaming pakialam dyan. Umaasa pa rin kami sa pantalan para sa ikinabubuhay. Kung gusto mong yumaman kasama siya, sige. Sa inyo naman, mga hipon, kuhol at alimango, pati mga luma ninyong gamit, sa inyo na lang. Bahala na, Xiao Yuan. Kaya mo ba silang talunin? Ano naman ngayon? Hindi pwede na tayo ang may-ani pero hindi tayo ang magbebenta. Ay, yung maanghang ninyong kuhol, gusto mo pa bang bumalik sa pantalan? Sasabi lang ako, ngayong gabi, wala nang kakain sa bahay ninyo. Lin Yuan, kung may alam, lumayas ka na sa nayon ng Haifeng agad. Wang Liu, kaya mo bang maipit sa pantalan? Hindi mapipigil ng Haifeng. May mapagbebentahan ang nayon ng Haifeng. Lahat ng lugar ay nasa kamay ng mga tao sa pantalan. Kung gusto mo, kumuha ka ng 1 kilo mula sa pantalan. Ha ha ha. CJ. Kuya Yuan, ano ang tinitingnan mo? Baybayin ng Heijiao, yung mabahong putikang dalampasigan. Sa nayon, kahit aso, hindi pupunta doon. Pero may mga paninda na hindi kayang pigilan ni Wang Liu. Ha ha ha. Baybayin ng Heijiao, kung may magandang huli doon. Kakainin ko ang timbangan. Tandaan mo ang mga sinabi mo ngayon. Bukas ng 3:00 ng madaling araw, may balde ka at ilaw ng ulo. Kung gusto mo pang kumain ng kanin mula sa dagat na ito, sumama ka sa akin. Ako na ang pupunta. Kuya He, bumalik na si Lin Yuan. Ayaw niyang pumunta sa pantalan. Gusto niyang puntahan ang baybayin ng Heijiao. Sino ba ang papayag na galawin niya ang dalampasigan ko? Kuya Yuan, sigurado ka bang may huli dito? Mabaho na itong dalampasigan na ito ng higit 10 taon. Kahit mga bata sa nayon, hindi pumupunta. Hindi pumupunta ang mga bata. Hindi pumupunta ang mga nagtitinda. Kaya tayo lang ang may pagkakataon. Hindi umasenso si Lin Yuan sa lungsod. Kaya bumalik siya para maghukay ng putik. Hahaha. Ibinenta niya ang 1 kahon ng alimango at agad siyang yumaman. Ano bang mahuhukay mo sa mabahong dalampasigang ito? Hindi swerte ang paghuli ng huli sa dagat. Ang paghupa ng alon ng ilang pulgada. Paglusot ng putik sa butas. Saan ihip ang hangin? Nakasulat ang dagat sa ibabaw nito. Pero hindi ito maintindihan ng karamihan. Ano bang kabuluhan ng butas na ito? Putik at bula sa gilid ng butas. Sa ilalim may malaking huli. Alimango. Mas mahal pa kaysa sa iniisip mo. Kasing laki ng isang palanggana. Talagang may alimango pala sa mabahong putikan na ito. Hindi maliit ang laki. Pero magkano nga ba ang isang alimangong galing sa putikan? Ang alimango sa putikan, matindi ang amoy ng putik. 20 piso isa. Tatanggapin ko na. 20 lang ang ibibigay mo sa ganito kalaking alimango. Ikaw ba ang mas nakakaalam o ako? Walang bibili ng ganitong klase ng paninda. Tingnan ang tiyan, ang gilid ng kabibe, at ang lapad ng putik. Ganitong klase ng ligaw na alimango. Sa lungsod, sa restaurant, 1 piraso, pwede ng 800. 1 piraso, 800, hahaha. Talagang mahusay mang-akit si Lin Yuan. Kung makakapagbenta ka ng 800, kakainin ko ang timbangan. Tandaan mo ang linyang ito. Sa baybayin ng Heijiao ng nayon ng Haifeng, kakahukay lang, ng ligaw na alimango mula sa putik. Sa pantalan, tinatanggihan ng mga nagtitinda ang alok na 20. Sabi ko, nagkakahalaga ito ng 800, live na ebidensya. Ruilingsin, balik na naman ang host. Ruilingsin, buklatin mo ang tiyan at tingnan. Ruilingsin, buksan ang kabibe, buksan. Kuya Yuan, kung mabuksan pero hindi maibenta, ano na ang gagawin? Kung hindi maibenta, ako na lang ang kakain. Pero ngayon, kailangan nilang makita ang totoong paninda. Ituloy mo lang ang pag-iimbak, buksan mo, huwag mong hayaang makatakas. Tingnan natin kung paano ka magbubukas ng pwesto. Puno ng taba, 600 ang gusto ko, 600 ang paninda. 800, kukunin ko na ngayon habang nagla-live ako. Mabenta na agad, tiyak may pauna na. Mga 1,000 may kasamang yelo. Kukunin ko, 1,000 lang. Timbang ba? Wang Liu, sabi mo kanina timbang ang usapan. Timbang nga.
Isang alimango lang, Linyuan. Huwag kang masyadong mayabang. Isang piraso lang. Ang buong baybayin na ito, puro alimango ang laman. Dati ba hindi mo sinasabi ni Wang Liu na walang huli rito? Hindi ba sabi mo sa nayo ng Haifeng, walang huli? May mga taong ayaw lang ipaalam sa atin. Magkano talaga ang halaga ng huli? Ituloy lang ng host ang paghukay. Saan ba ang nayo ng Haifeng? Akin ang 10 piraso. Akin ang 10 piraso ng isda. Mas exciting pa ito kaysa sa pagbubukas ng blind box. Mga kapatid, ngayong gabi, yayaman tayo. Huwag magmadali. May mga nag-aagawan na, pero hindi pa rin binibenta. Ilan bang alimango ang nabenta ngayon? Kaya na nitong iligtas ang pamilya ko. Kapag napagana ang baybaying ito, kayang iligtas ang kalahati ng nayo ng Haifeng. Anong ibig mong sabihin? Ang mga paninda sa baybayin ng Heijiao. Mula ngayon, iisa ang grading, iisa ang live selling, iisa ang settlement. Sino ang naghukay, siya ang may pera. Ang basura, hindi pwedeng paghaluin sa maganda. Yung kay Wang Liu sa kabilang dako, nasa 20 bawat isa ang kuha niya. Gusto niyo pa bang ibenta pabalik? May nangyari kay Kuya He. Nagla-live si Linyuan sa baybayin ng Heijiao. Sumabog ang bentahan. Sino ang pinayagang galawin ang baybayin ko? Nagtipon na ang mga taga-baryo. Ipaalam natin sa kanila. Sino ba talaga ang may huling salita sa nayo ng Haifeng? Linyuan, akala mo talaga na pwedeng baguhin ng ilang alimango ang mga patakaran sa nayo ng Haifeng? Ayong, ipaalam mo sa baryo. Ngayong gabi may malaking hagupit ng alon. Lalabas na ang totoong huli. Ngayong gabi may malaking hagupit ng alon. Magbubukas ng bodega ang baybayin ng Heijiao. Ano bang ibig sabihin ng magbukas ng bodega? Kapag umatras ang tubig hanggang sa linyang ito, lalantad ang mga lungga sa ilalim. Mga alimango, pusit na may itlog, sea worm, lahat lalabas para huminga. Bakit noon walang nagsabi nito? Kasi dati hinuhukay lang ninyo. Pero hindi nyo maibenta ng maayos. Nandito na, lumabas na, talagang lumabas na. Kung sino ang naghukay, sa kanya ang kita. Ilista ng maayos, huwag magulo. Lahat ng huli ngayong gabi. Sa huli ng araw, bayad. Sino ang may huli, siya ang kukuha ng pera. Mga patay na paninda, hindi tinatanggap. Sa huli ng araw. Ngayon, live tayo. Ngayon ibenta, ngayon bayaran. Binuksan na naman ng host ang bodega. Napakalaki ng pusit na ito. 1,000 piso 75 sentimo. Lahat ng sea worm kukunin ko. Lahat ng sea worm kukunin ko na. Higit 30,000, kuya. Ipagpatuloy. Kung hindi na pumapansin si Kuya He, talagang nadala na niya ang mga taga-baryo. Hindi ba may huli siya? Gawin nating wala siyang madadalang huli pa uwi. Putulin ang kable. Putulin muna ang yelo para humiwalay ang dagat sa yelo. At ang pera ay magiging maruming tubig. Malinaw. Ngayong gabi, nakabenta na tayo ng 46,000. Sa ganitong takbo, 3 araw, 70,000, walang problema. Ang mukha ni Liu ba? Matagal ko na iyong gustong makita. 20, matagal ko na iyong gustong makita. Nakaipon na ang pera. Kailangang dumating na rin ang abala. Ayong, wag muna. Nasa likod pa ang totoong paninda. Bro, ang mapaklang sipat na ito dati 5 lang ang halaga. Kahit 1 kilo, walang bibili kung hindi talaga maibenta. Mahal ang alimango, naniniwala ako. Kahit itong bulok na tahong, maibibenta rin. Huwag ninyong sirain ang pang-live. Hindi mababa ang halaga ng paninda. Ang mababa, walang nagpapaliwanag ng maayos sa kanya. E paano sasabihin? Ang maliliit, gawing maanghang na stirred. Ang malalaki, gawing steamed na may toyo. Ang may sira ang kabibe, itapon. Ang patay, itapon. Ang sariwa, ihiwalay ayon sa klase. Tamang timbangan at malinaw na etiketa. Bawat supot, malinaw dapat ang oras ng huli at paraan ng pagluluto. Kapag magbebenta ng tahong, ilagay din ang paraan ng pagluto. Hindi dahil ayaw bumili ng mga taga-syudad. Hindi lang nila alam kung paano kainin. Tayong bahala sa abala para sa kanila. Kayong sa bahay, 26 na kilo. Kay Gilan, 18 kilo. Kay Kiyosan, 32 kilo. Ngayong araw, ibenta ang sariwang tahong ng nayo ng Haifeng. Linisin, hatiin sa mga batch, at sundin ang paraan ng pagluto. Dumating ang malamig na chain ngayong araw. Kaninang madaling araw pa ito. Sariwang tahong mula sa baybayin ng Heijiao. Mababang apoy na pagkulo. Pabango ng bawang. 3 minuto, luto na. Ang bango talaga. Nagutom ako sa paninda na ito, bro. Pwede bang ipadala? Pwede ring may bumili nito. Unang batch, 100 supot. 2 kilo bawat supot. Ubus na, magla-live ulit tayo. Bro, 10 supot na lang, 10 supot na lang. Wala na ang 80 supot. 3 minuto, ang 70 sentimo kada kilo talagang ang naubos agad.
Noon, isang supot ng tahong ang ibinebenta. Ngayon, sariwa ang ibinebenta. Malinis, praktikal, at kampante ka. May isang basket pa kami ng pakwan. Kaya mo bang ibenta iyon? Maaga naming hinukay. Kasama rin ba ang mga talong? Unang magpalista sa pila. Walang maglalagay ng paninda ng basta-basta. Kung gusto ninyong sumabay sa benta, pwede. Unang tuntunin, hindi papasukin ang sirang paninda. Sinong sisira sa isang tuntunin? Sa susunod, hindi na isasama. Naibenta na ni Bro ang mga tahong niya ng lagpas sa takbo. Kung magpapatuloy pa iyan, talagang hindi na ibibigay sa atin ng mga taga-nayon ang paninda. Ang paninda ng nayon ng Haifeng. Kailan pa ba natin mababawi? Nakatakda na ang presyo ng batang iyon. Gusto mo bang putulin na natin siya ngayon? Bukas, ako mismo ang pupunta. Tingnan ko nga kung gaano katigas ang ulo niya. Kapag hindi siya yumuko, sa dami ng sariwang isda, wala na silang yelo sa pantalan at sa planta ng yelo. Ang langis at pampadulas, puro mabahong tubig lang. Luluhod siya. Ang paglabas ng unang batch ng paninda ay simula pa lang. Ang tunay na mahirap ay huwag nang hayaang maagaw ulit ng iba ang presyo. Ikaw si Lin Yuan, may kailangan ka ba? Grabe ang ingay ng bentahan. Ha, ano ba ang balak mo? Matindi ka rin pala, Lin, pagbabalik mo. Kakabalik lang ni Kuya He, hindi pa marunong makisama. Kung may gusto ka, sabihin mo sa akin. Diretso at mabilis. Ibigay mo ang account. Ibigay mo ang listahan ng pinanggalingan ng produkto. Mula ngayon, ang mga paninda ng nayon ng Haifeng. Ayon pa rin sa presyong base sa kilo. Tulungan mo akong ibenta. Kakainin kita sa isang kainan. Bakit naman? Dahil sa akin ang pabrika ng yelo. Sa akin makinig ang gasolinahan, pati ang pantalan sumusunod sa akin. Kayo sa pangingisda, kailangan ng langis. Ang seafood, kailangan ng yelo. Ang isdang dagat, kailangan din ng yelo. Kapag lalabas ang produkto sa nayon, kailangan ng daan. Saan ka ba luluwag sa akin? Ang sabi niya, tama naman. Kung putulin ang yelo, paano pakikilos ang mga produkto? Huwag mong hilahin sa panganib ang buong nayon. Ngayon ka pa bumababa ng ulo, huli na ang lahat. At kung hindi ko gagawin, putol ang yelo, putol ang langis, putol ang daan. Kapag nawala ang yelo sa seafood, mabaho na lang iyan. Kapag nawala ang langis sa bangka, bakal na kalawangin na lang iyan. Ang pinutol mo ay yelo, hindi ang daan ko. Kapag matigas ang ulo ng bata, may babayaran talaga. Lin Yuan, baka pwede nang itigil. Masama man si Wang Liu, masama pa rin. Pero marunong pa ring tumanggap ng kargamento. Talaga bang mapapaalis tayo ni Malaohe? Ni 1 kilo ng paninda, hindi tayo makalalabas. Ngayon, marami ng kasunod mo sa pagbebenta. Kailangan mong linawin, kapag nasira ang produkto, ang mga taga na yon ang sisisihin ka. Noong kinokolekta mo ang pera, bakit hindi mo sinabi? Ayong, natatakot kaming malugi. Bukas, 3:00 ng madaling araw. May isa pang alon ng mataas na alon sa baybayin ng Hejiao. Itutuloy mo pa ba? Takot akong kapag pinutol ang yelo, hindi na kukuha ng kargamento. Kung gayon, mula sa susunod na salita niya, habang buhay na nating ibebenta ng mababa ang presyo. Kung gusto mong kumita, sumama ka rito ng may timba. Kung natatakot ka, pwede kang hindi sumama. Pero sa mga sasama, mananatili ako sa sinabi ko. Sa pagtatapos ng araw, aayusin ang usapan. Ang mga sirang produkto, hindi ko tatanggapin. Ako ang bahala. Ako ang magtatala. Hindi ako naniniwala sa mga palabas mong live-live. Pero gusto kong makita kung talagang may alas ka ba o wala. Kiyo-san, bukas, ikaw ang tumingin sa mga paninda. Kapag nasira ang produkto, ako ang unang magmumura sa iyo. CJ, hindi yumuko ang batang iyon ni Kuya He. Kailangang may matikman ang kabataan para matutong sumunod sa alituntunin. Bukas, siguradong babalik sila sa baybayin ng Hejiao. Simula bukas, ang mga paninda ni Lin Yuan. Ni 1 pirasong yelo, hindi papayagan. Nakatingin lang ang buong nayon kay Kuya He. Gusto mo ba siyang bigyan ng yelo? O gusto mong wala ng kabuhayan siya mula ngayon? Naintindihan mo? Hayaan mo siyang kumuha. Kung mas marami siyang kukuha, mas lalong lalala ang kalagayan niya. Akala niya, naputol na ang yelo, wala na akong pupuntahan. Pero 5 taon akong nagtrabaho sa lungsod sa sariwang isda. Ang mas alam ko ay, kapag hinarangan ng iba ang daan mo, paano ka hahanap ng bagong landas? Malalim na talaga ang pag-urong ng alon na ito. May huli tayo ngayon ng malalaking isda. Mga kapatid, huwag ninyong basta hukayin ang sinabi ni Kuya Yuan. Ang maliit at mamasa ay bakla, ang pahilis na butas ay uod sa buhangin. Ang butas na may pira-piraso ang gilid ay asul na alimango. Huwag magpadala sa bilis, kung putulin ang uod sa buhangin, wala na itong halaga. Lumabas na, lumabas na. Talagang maibebenta ito. Ang sariwang uod sa buhangin ay inagawan sa City Restaurant. Huwag mo itong hiwain. Sino ang nagparehistro para sa paghukay? Buhat-buhat ni Ayong.
Kuya Gihua, 8,000 piso ang bigat ni Tio Hael. 3,5 kilo ng od sa buhangin. Maagang umaga sa nayon ng Haifeng, manghuli ng isda. Lahat ng ito ay hukayin at ibebenta ngayon. Bawat basket may tala kung sino ang nanghuli at anong oras. Grabe, totoo pala ito. Ang eksenang ito ang init, sobra talagang nakaka-excite. Ang pagbabalik na walang sasakyan ay nakakainis. Sa eksenang ito, sobrang init. Kung araw-araw na ganyan, kaya ba nitong tumagal at patuloy na mag-supply? Sa dami ng araw, kaya ba nitong tumagal at patuloy na mag-supply? Sa wakas, umabot na. Ang boss, sa gitna pala ang marka, ha? Sa wakas, umabot na. Ang boss, ano bang malaking bagay sa gitna? 500 kilo, tatanggapin o hindi? 500 kilo ay hindi maliit na bilang. Kapag hindi mo maipadala, magbabayad ka. Tanggapin mo nga. Kung tinanggap mo, managot ka hanggang mamatay. Akala ninyong laro lang ang pagbebenta ng paninda. Hindi ako namimilit, kusang loob akong gagawa. Ngayon, per piraso ang bayaran. Kung hindi ninyo kayang magbayad ng danyos, akin na lang iyon. Kumita na, hahatiin natin ng ayon sa bigat. Talagang pantay ang hatchean. Sino bang inaasahan kong magtala kung ilang kilo at magkano ang paninda ko? Kita ng buong baryo. Ako ang gagawa. Ang tapang mo ha, dahil kaya kong tanggapin, kaya ko ring akuin. Sige, subukan ko na rin. CJ. Hintayin ang labas ng mga baka. Huwag ninyong hayaang mabigo kami. Order na 500 kilo. Tinanggap na ng nayon ng Haifeng. Siguradong gagamit siya ng pandaraya. Hayaan mo siyang gawin. Wala siyang katapat. Akala pa ng mga taga-baryo, madaling kumita ng pera. Tandaan mo, ang sinabi ni Kuya Liu ba, yung 500 kilo ng paninda sa banda ni Linyuan. Kung walang yelo, talagang ang masisira. Kapag sira na, saka lang mabuti. Kapag nasira, saka lang nila malalaman. Hindi lang kung sino-sino ang pwedeng magtakda ng presyo sa nayon ng Haifeng. Si Kuya He ay talagang sumalo ng 500 kilo. Hayaan mo silang hukayin. Yung yelo, walang kahit isang piraso ang ibibigay. Kulang pa ng 20 para maging 480. Ay, umabot na sa 520 kilo. Sapat na, sapat na. Ang paglabas ng paninda ay simula pa lang. Ang tunay na mahigpit na laban ay nagsisimula pa lang. Darating na agad. Sapat ang 520 kilo para sa delivery. Batay sa presyo ng order ngayon. Ngayong araw, malaki ang mahahati ng buong baryo. Magkano kaya ang makukuha ng pamilya ko ngayon? Ang pamilya ninyo, 21 kilo ng bakla. Ang gasto sa cold chain ay lampas 1,000 na. 1,000 sa isang araw. Noon, kahit 3 araw sa dagat, wala pa itong halaga. Pupunta ako para kumuha ng yelo. Hindi nagbebenta ang pabrika ng yelo ni Kuya Yuan. Bakit hindi nagbebenta? Sabi nila, sira raw ang kagamitan. Pero nakita ko mismo, kinuha ni Wang Liu ang isang truck ng yelo. Kung patuloy pa itong aagos, mauuna munang masira ang od sa buhangin. Hindi rin magtatagal ang asul na alimango. Linyuan, pera talaga iyan. Paano kung palugi ang order? Uy, mukhang maayos ang kita. Ang problema, baka mabaho na. Sulit pa ba iyan mamaya? Sinabi ko na, kapag nawala sa yelo ang seafood, masisira iyan. Ibigay mo sa akin ang paninda ngayon. Mabibili ko pa iyan ng presyo sa pantalan. Kahit medyo mababa. Mas mabuti pa rin kaysa tuluyang masira. Huwag kayong sumunod kay Linyuan sa sugal. Hindi niya kaya magbayad. Kaya ba ninyong magbayad? Bakit hindi muna ibenta sa kanila ni Linyuan? Nakalimutan ninyong dati nila tayong pinipiga sa presyo. Masisira ang paninda. Ni 1 sentimo, wala. Dapat agad pababain ni Linyuan ang temperatura. Lauzhao, paandarin mo na ang makina ng yelo at ang temperature control. Gaano kabilis? Pinakamabilis, 2 oras. May pre-cooling space ba sa inyo? Meron. Kuya Yuan, hindi aabot ang 2 oras. Umiinit na ngayon ang paninda. Kailangan nang kumapit sa huling patpat. Linyuan, lumuhod ka na lang at magmakaawa sa akin. Bigyan kita ng kalahati ng yelo. Ang putol mo ay yelo, hindi ang daan ko. Itabi ninyo ang pinto ng abandonadong eskwelahan. Abandonadong eskwelahan. Walang cold storage. Gumawa na lang tayo ng sarili natin. Ilang taon nang walang gamit ang lugar na ito. Pwede itong paglagyan ng seafood. Kulungan mo ang mga bintana at pinto. Pwede pa ring baklasin ang lumang aircon. Takpan ng foam board ang mga bintana. Lagyan ng waterproof sheet ang sahig. Mga babae, tulungan ninyong maghiwa-hiwalay ang mga ito. Mga lalaki, buhatin ninyo ang mga kahon. Mga tanda, pumili kayo ng hindi mabigat. Huwag gulo. Ikaw, bata, parang may natutunan ka sa syudad. Ang mga ito, pinag-aralan mo para saan? Para hindi ka basta maipit ng iba. Ako nga, gusto kong makita kung paano nagiging cold storage ang isang sira-sira na silid-aralan. Sige nga, paano ba magiging cold storage ang silid-aralan? Kapag hindi natin ito nalampasan, hindi na maniniwala sa akin ang mga taga na yon. Kaya ang 500 kilo na ito, hindi dapat masira kahit 1 kilo.
Lahat ng panindang papasok, kailangang isa-isahin ang antas. Ang mga sariwang paninda, sa isang tabi, ang mga hindi na maganda, alisin. Ang mga hindi na maganda, alisin. Sino nang maglalakas loob na haluan ng sira ang paninda? Sino nang maglalakas loob na haluan ng sira ang paninda? Hindi na ito ititinda kailanman. Pangkat ni Ahyong ang maglilipat ng alimango. Pangkat ni Tiosan ang magpuproseso ng hipon. Sigilan ang magpapasama ng mga tao para maglinis ng mga kuhol. Kuya Yuan, magagamit pa ba ang lumang gamit na ito? Basta may naihihip na malamig na hangin, sapat na. Hindi lang iisa ang susi ng temperature control. Kailangan pa ng yelo at maayos na selyado. Sa tanang buhay ko, ngayon lang ginawang cold storage ang silid-aralan. Kung magtagumpay talaga tayo, baka sa susunod tayo na ang hindi na kailangan pang sumulyap sa mukha ng fish market. Pansamantala lang ito. Sa hinaharap, magtatayo tayo ng tunay na cold storage sa nayon. Magkano kaya ang aabutin noon? Ang batch na ito, kailangan nating maisalba ngayon. Pagkatapos, saka na tayo magkakapera. Lin Yuan, ang galing mo talagang maghanap ng paraan. Huwag sa warehouse ng iba magtayo ng cold storage. Sa eskwelahan mo ginawa. Ang lugar na pwedeng mag-imbak ng paninda ay ang warehouse. 18, 15, 12 na degree. Bumaba na, talagang ang bumaba. Huwag munang matuwa ng maaga. Ay seal ang kahon at lagyan ng code. Bawat kahon ay videong panghali. Oras ng huli, paghihiwalay ng temperatura ng tao. Ang hustle naman, puro tira na lang. Ang hustle ay nasa puhunan para maibenta ito sa mas mataas na presyo sa susunod. Puro basahan ang dating. Ginawa pa talaga ninyong cold storage ang silid-aralan. Malaohe, may cold storage ka ba? May paraan ako. May paraan. Kaya mo pa ba ng isang araw? Naabot mo na ang araw na ito. Sa nayon ng Haifeng lang alam na hindi aasa sa iyo ang buhay. 4 na ulit ng nasalo. Bili na bili. Sabay na fish cold chain. Pagbalot at presyong tig 500 gin. Pagbalot at presyong tig 500 gin. Fish cold chain pagbalot at presyong tig 500 gin 6,680. Sariwang isda sa 4 na degree. Buong proseso may video record. Kargahan na ngayon, hindi panis ang paninda. Ikaw na ang bahalang tumingin sa sigla niyan. Pwede, sa batch na ito dagdagan ninyong 10% ang singil ko. Pag naging stable na, pwede tayong pangmatagalang magtrabaho. Dagdag presyo pa. Mas malaki pa ang nakuha ng bawat pamilya kaysa sa tantiyan natin ngayon. Panalo tayo, Kuya Yuan. Panalo tayo, Kuya Yuan. Panalo tayo, Kuya Yuan. Wala lang talo. Ako si Shen King. Purchasing ng restaurant ng Yunding. Ang paninda ninyo, ako mismo ang mag-i-inspeksyon. Yung high-end na restaurant sa lungsod ng probinsya ng Yunding. Hindi ba lugar lang iyon na puro mayaman ang kumakain? Sa benta ng maramihan, doon nakakasalba sa emergency. Sa brand lang talaga maililigtas ang baryo. Bukas, dadalhan kita ng paninda para makita mo. Wang Liu, silipin mo tong Shen King. Pati ang susunod na hakbang, putulin ang langis niya. Talagang pumunta ang buyer mula sa probinsyang lungsod, ha? Ang ganitong tao, hindi naman. Pupunta lang ba sa malaking hotel? Konting satsat lang, isuot mo ng maayos ang guwantes. Huwag mo nang ipahiya ang sarili mo. Restaurant nila ay high-end. Talaga bang papatulan nila ang panindang galing sa pobre naming baryo? Hindi tumitingin ang paninda kung ang baryo ay mahirap o hindi. Ang tinitingnan lang ay kung maayos o hindi. Sino si Lin Yuan? Ako iyon. Ako ang responsable sa pagbili para sa restaurant ng Yunding, si Shen King. Sabi mo, ang paninda mula sa nayon ng Haifeng. Pwede raw sa high-end na menu, ako ang susubo. Napakalakas ng dating. Tumahimik ka, unahin ang alimango, sunod ang hipon at kuhol sa dagat. Gusto ko ng record ng cold chain para sa putik at buhangin na espesipikasyon at sigla. Ayong, buksan ang kahon numero 1. Kunin ni Ate Gilan ang talaan. Hindi masama ang sigla. Malinaw ang linya ng alat alimango. Oras ng huli, alas 3:40 ng madaling araw. Basang putik, bilang 3, grupo ni Ayong. Hinati na ninyo pati ang mga lugar. Kapag hindi hinati ang lugar, hindi na masusundan ang pananagutan. Kapag hindi hinati ang lugar, hindi na masusundan ang pananagutan. Aling baybayin ba ang nagkaproblema? Malalaman mo kapag sinuri. Hindi tulad ng pansamantalang imbento. Ang pansamantalang imbento, hindi maililigtas ang baryo. Sapat ang espesipikasyon ng kuhol. Medyo kulang pa ang kontrol sa putik at buhangin, pero pwede pang ayusin. Sasabihin mo pa bang kulang pa iyan? Noon, diretso lang naming ibinebenta ng maramihan. Sino ba ang pakialam sa putik at buhangin? Kaya noon, hindi umaangat ang presyo ng bentahan. Tama ang sinabi niya. Kung gusto mong umakyat sa high-end na mesa, kailangang sundin ang high-end na pamantayan. Sino ang responsable sa kahong ito? Hindi ako ang naglagay ng label na ito. Why, Shen Xiaoji. Ito ang premium na paninda na sinasabi ni Lin Yuan. Talagang hindi maayos sa baryo. Malaohe, ikaw ba ang may pakana nito? Nasaan ang ebidensya? Kayo pa nga ang may sirang paninda, tapos ako pa ang sisisihin. Lin Yuan, kung pati ang mga batayang pagbubukod ay hindi ninyo magawa, hindi na kailangang pag-usapan ang kooperasyon.
hindi ito ang kahon namin. Ang kahon pa ba ang magsasalita para sa inyo? Sino ang pumasok sa bodega kanina? May isa pa, nakasombrero. Sabi niya tutulong daw sa paglipat ng paninda. Si Yuan Ji iyon. Sino ang nagutos sa inyo na palitan iyon? Lin Yuan, huwag kang basta bumibintang. Maghapon na tayong abala, ganyan ba kayo manira ng tao? Hey Je, ako. Susunod, huwag na kayong maging tuso. Magpalit kayo ng mas matalinong tao. Ipadala ulit sa pagsusuri. Alimango, hipon, talabaking crab, pusit. Maganda naman ang kalidad. Ang problema ninyo ay, hindi pa sapat ang stable na standard. Pero mas maganda pa kaysa sa inaakala ko. Kaya pala pwedeng makipagkasundo. Maaari ko munang ibigay ang trial order. Sa 3 araw, may mahalagang salo-salo sa yunding. Kailangan ko ng isang batch ng wild yellow croaker. Ang yellow croaker ay kailangang galing sa malayong dagat. Sa baybayin natin, bihira na ngayon ang yellow croaker. Kaya wild yellow croaker ang tinutukoy ko. Dapat sapat ang laki at sobrang sariwa. Maaari kitang bigyan ng mataas na presyo. Gaano kataas? Kukunin ko ito ng doble sa presyo ng dekalidad na paninda sa merkado. Medyo mataas nga ang presyong iyan. Pero hindi laro ang malayong dagat. Kapag hindi na ipadala, kanselado ang susunod na kooperasyon. Kapag naipadala, ipapagawa ko sa yunding ang menu. Isusulat ko ang 3 salitang Haifeng Village. Sige, tanggap ko. Lin Yuan, alam mo ba kung gaano kapanganib ang bahaging iyon ng dagat? Alam ko. Sa loob ng 3 araw, bago mag-alas 12 ng tanghali, dapat makita ko ang paninda. Pagkalipas ng 3 araw, makikita mo ang pangalan ng Haifeng Village. Yuan Je, paano natin hulihin ang yellow croaker? Wala tayong barkong pangmalayong dagat. Meron. Bangkang Haifeng. Yuan Je, kaya ba talagang pumalaot ng barkong ito? Mukha pa itong mas lumapa kaysa sa bubong ng bahay namin. Hindi na ito maayos na nakapapalaot sa malayong dagat sa loob ng 10 taon. Sira ang makina, tagas ang katawan ng barko. Luma na rin ang sistema ng pagpatakbo. Dalhin mo iyan para manghuli ng yellow croaker. Parang nagsusugal ka ng buhay. Kailangang palitan ang tubo ng langis. Kailangang ayusin ang cooling system. Kailangang kumpunihin ang ilalim ng barko. Sa pakikinig pa lang, magastos na. Hindi lang magastos, delikado pa. Sa baybayin, makahuli ka lang ng kaunting paninda ay ayos na. Pero sa malayong dagat, kapag nagiba ang panahon, sino ang sasagip sa iyo? Huwag na kayong pumalaot. Saan naman kukuha ng yellow croaker? Kung hindi kukuha ng order ng yellow croaker, paano makakapasok ang Haifeng Village sa high-end na merkado? Xiao Yuan. Tatay, bakit ka nandito? Ang peklat na ito, galing sa lolo mo. Noong pinipilit niyang kumpunihin ang barko. Noong taong iyon, halos mabuwag na ang malaking barko sa bagyo. Pinilit pa rin niyang ibalik ang barko. Tio Lin, kaya pa bang bumiyahe ng bangkang Haifeng? Kaya pa ng barko, pero ang tao, kaya pa bang bumalik at muling tumingin sa dagat? Laolin, huwag kang magpaapekto sa kanya. Talagang pupunta ka. Kailangan kong kumuha ng isang order. Pagkatapos nito para sa nayon ng Haifeng, hindi na puro murang paninda lang ang ibebenta. Iyan ang iniwan ng lolo mo. Mapaba ito ng kayamanan, 70 milya sa timog silangan. Hindi pwedeng pumunta sa bahaging dagat na iyon, Lin. Bakit? Doon, malakas ang agos at magulo ang alon. Noon, may bangkang tumaob doon. Maswerte kang nakabalik ang lolo mo. Ay, may isda nga roon pero tao ang kinakain. Kuya Yuan, paano kung magpalit na lang tayo ng order? Natatakot ako sa dagat kasi alam kong hindi marunong magpatawad ang dagat. Pero mas takot ako na malinaw na may daan sa nayon ng Haifeng. Ngunit matatakot lang habang buhay na magbenta ng nakaluhod. Ayusin ang bangka. Lin Yuan. Tio San, 30 taon ka nang nangingisda. Talaga bang gusto mo pang hayaan si Wang Liu? Nakunin ang isda mo ng 2 piso at 1 kilo lang. Kung hindi ka kampante sa biyahe na ito, sumama ka na lang sa akin. Ikaw ang titingin sa dagat, ako ang sa presyo. Sasama ako. Pero kung may mali sa bangka, agad tayong bumalik sa Pampang. CJ. Kuya Yuan, parang mekaniko ba ako ngayon, Boss Fu? Para bang may utang pa akong sahod sa inyo? Ang itim mo talaga, boss. Kailangang dagdagan ito. Kung hindi, hindi tayo makakaalis sa laot. Mga kasama, kapit pa ng isa. Hindi tayo palulusutin ni Malaohe ng maayos. Pero ang huling order ng dilis na ito, kailangang makuha ko. Konsumo ng diesel ang bangka ng boss. Ayon sa napagkasunduan kahapon, ang dami. Pasensya na, wala kaming langis. Walang langis, hindi ba kakalang puno ng gasolina ang bangkang iyon? Reserba lang iyon, reserba rin ang amin. Hindi mo maintindihan kapag walang langis talaga. Pinagkakagastusan lang kayo ni Malaohe. Umalis kayo, Kuya Yuan, walang langis. Bukas hindi na tayo makakalabas sa dagat. Boss, kung hindi mo ako bebentahan ngayon, hindi ako magtatampo. Sa susunod, magkakaroon na mismo ng sariling ruta ng langis ang nayon ng Haifeng. Kaya huwag ninyong kami isisi kung hindi kami bumalik.
Ang bangkang walang langis ay kalapastanganan lang sa bakal. Kuya Yuan, ano na ang gagawin natin? Meron bang diesel sa katabing bayan ng Laoshao? Meron, pero ngayong gabi kailangan mo pang makapunta roon. At baka may hindi magandang daan sa biyahe. Kakayanin mo bang bumiyahe? Para sa hampas na ito, kakayanin ko kahit ano. Huminto ang sasakyan. Kuya Yuan, nahabol na nila tayo. Huwag sa main road. Sa unahan, 300 metro, may lumang kalyeng kakanan. Luma na at abandoneda na ang daang iyon. Doong daan lang pwedeng daanan ng motorsiklo. Gagawin nila ang habulan. Doong daan lang pwedeng daanan ng delivery truck. Hindi rin sigurado kung susunod sila. Sundin mo lang ako. Mga ninuno natin, huwag ninyong guluhin ang sarili. Bunggin mo siya para sa akin. Huwag mong sabayan, araruhin mo na lang ang kotse. Hoy Kuya Yuan, hindi ka ba talaga takot mamatay? Nagreserba ka ba? Hindi to few. Hahaha, pagurin muna natin sila sa kakahabol. Kuya Yuan, darating na ang langis. Ikaw na ang magbantay sa bangka. Kung hindi tayo makadala ng maaga, mahihirapan tayo. Ang order sa restoran ng Yunding bukas, bago mag alas 12, kailangan na ang produkto. Masyadong kapos ang oras. Ay! Nandito na ang langis, Ahyong. Talagang natauhan na ang mga kasama. Tatay, hintayin mo ako. Sa dagat, huwag kang padalos-dalos. Kapag naubos ang huli, pwede pang humanap ulit. Kapag nawala ang tao, tapos na. Alam ko, talagang umalis na sila, Malauhe. Hindi sila dapat makabalik pa. Ang biyahe nating ito sa dagat ay hindi lang para sa isang order ng dilaw na isda. Para ito sa kinabukasan ng nayon ng Haifeng. Kaya natin ipakita na kaya nating magbenta ng produkto sa sarili nating paa. Kuya Yuan, may napansin akong kahinaan. Ano? Nahihilo ako sa dagat. Nahihilo ka na nga, susunod ka pa rin. Kaya ko pang magsuka habang nagtatrabaho. Mukhang may pagbabago sa hangin at alon ngayon. Sa silangan timog 12 milya sa dagat, hindi na pwedeng umusad pa. Maraming malalakas na agos sa bandang iyon. Luma na ang bangkang Haifeng. Nandoon ang pulutong ng dilaw na isda. Mas mahalaga ang huli, pero mas mahalaga ang buhay. Inspeksyon ng kargamento bago mag alas 12. Kung hindi, kakanselahin ang order. Kuya Yuan, kapos na ang oras. Nagtaas na ang alon, kailangan nating bumalik, mga 10 minuto pa. Lin Yuan, huwag mong idamay ang lahat sa kamatayan. Pagbalik ni Tio San, ipagpatuloy nating ibenta ang huling 2,000 gin ng isda kay Wang Liu. Hayaan pa rin nating si Malauhe, na maputol ang supply ng yelo at krudo sa isang salita. Kapag nagtagumpay ito, ang nayon ng Haifeng ay makakapasok na sa high-end na kainan. Kapag pumalpak ito, akala ng lahat, nakaluhod pa rin tayong magbebenta ng produkto. 10 minuto. Sa 10 minuto, wala kang makikitang isda. Umalis agad tayo pabalik sa daungan. CJ, 18 milya sa timog silangan. Bago ang pagtaas ng alon, nagtitipon doon ang dilaw na isda. Ikaw na ang naglagay nito, parang mapa ng kayamanan. Parang talagang nagbalik sa lugar na ito ang matandang dagat. Kaya ka nakabalik, swerte mo. Naririnig mo ba, Xiao Yuan? Naririnig ko, Tay. Tingnan mo ang mga ibon sa dagat, huwag kang magmamadaling ihagis ang lambat. Umiwas muna sa malalakas na agos. Nakita ko na. Tungo sa timog, 3 degree. Do may pulutong ng dilaw na isda sa harap ng alon. Nasa lubok mo riyan. Hindi pwedeng dumiretso ang linya. Naalala mo pa ba, Laolin? Noon, nasa bangka rin ako. Ang bahaging dagat na iyon ang nag-uwi ng isda. Ang bahaging dagat na iyon ang nag-uwi ng isda. Ang bahaging dagat na iyon ang nag-uwi ng isda. At may nadala ring tao. Xiao Yuan, huwag kang maging sakim. Hindi ako sakim, 100 lang ang kailangan ko. Buti na lang, hindi ka talaga basta nagbiro lang. Kuya Yuan, pulang babala. Bumalik na tayo sa daungan. Ano ito? Maaaring isda. O kaya may sumasalamin na bato sa ilalim ng dagat. Kuya Yuan, puro isda ang nasa ibaba. Huwag kang basta kikilos, baka bato sa ilalim yan. Hindi bato sa ilalim. Ano pala? Pader ng isda. Ano ang gagawin mo? Ihanda ang lambat. Kapag ihahagis, bilisan mo. Bago magbago ang hangin, kailangan munang maiakyat ang lambat. May mga ruta sa baybayin na hindi kailanman nakikita. Kapag inilabas lang natin ang bangka, doon lang natin malalaman kung may sagot ang dagat. Ihagis ang lambat. Kuya Yuan, masyadong mabilis ang pagkalatag. Bawasan ang bilis, huwag mong hayaang hilahin ang proa ng bangka. Ayong, idiin mo ang tiyan. Lumayo ka, huwag basta hila ng hila. Masisira ang mga kamay natin. Kuya Yuan, dumudugo na ang kamay mo. Hindi mo ba ako nakikita?
Parang isdang ginto ang mga ito. Aba, yayaman na tayo. Itaas muna natin ang lambat bago tayo magsalita. Hindi pwede, masyadong mabigat ang lambat. Nailihis ang proa ng bangka. Bawasan ang bilis at hilaing dahan-dahan ang lambat, huwag pilitin. Nakawala ang mga isda, ano na ngayon? Kung nakawala ang isda, pwede pa nating habulin. Kapag tumaob ang bangka, tapos na tayo. Sundin mo ang bagal ng pag-angat niya. Lumabas na. Huwag basta hilahin ang sako, baka mapunit. Ipakalat muna natin ang lambat at ayusin ang bigat. Kuya Yuan, gaano kaya karami ang unang huli na ito? Sapat na para mapaiyak si Shen King sa deal na ito. Ang matitira ay sapat para makita ng buong nayon ang halaga ng dagat ng Yuan. Kapag naputol ang isang lubid, puputok ang buong lambat. Dalawa, Kuya Yuan, kaya ba ito? Kaya, basta matyaga tayong makakahila. Saan mo natutunan iyan? Noong bata pa ako, itinuro iyan ni tatay. Nang maglaon, nakita ko rin iyan sa mga cargo ship sa cold chain. Matagal na akong nakakita ng paghila ng lubid sa malalaking barko. Ikaw talaga, hindi mo nakakalimutan ang huling-huli. Kuya Yuan, ang laki talaga ng mga isdang ito. Ligaw. Pawang ligaw lahat. Naririnig ba ni Xiao Yuan? Kumusta ang sitwasyon? Nahanap na ni tatay ang bangkang Haifeng. Kapag nahanap na, uuwi na tayo. Huwag kang maging sakim sa ikalawang huli. Alam ko. Kuya Yuan, kukuha pa ba tayo ng isa pang salang? Pera rin iyan, alam mo ba, gusto mo bang mamatay, hindi na makababa sa antas? Balik para sa yelong sariwa. Sundin mo ang sinasabi ko, ang taong kayang pigilan ang kasakiman. Lang ang makagagawang gawing mahabang daan ang isang bangka ng isda. Kuya Yuan, sa tingin ko itong mga isda. Bakit parang pera ang tingin ko sa kanila? Bilisan mo, kapag humaba pa ang oras sa labas ng tubig ng dilaw na isda, babagsak ang presyo. Nasa laot na kayo. Nasa bangka ang kargamento. Ipadala mo muna sa malayo ang inspeksyon. Kumuha kayo ng pinakamalaki para sa pagbubukas. Pisil-pisilin ang balat at katawan, ayos ba ang mantika? Sapat ang laki, sapat ang sariwa, 1,116, dragon, 20, 310. Natagpuan na ninyo ang pulutong ng dilaw na isda. Boss Shen, pwede bang dagdagan ang bayad sa batch na ito? Walang usapan. Idagdag ang 20% sa dating presyo. Pero gusto ko bago mag-alas 12 ng tanghali. Dadalhin sa cold chain point ng pantalan. Magdadagdag ulit ng presyo. Pwede bang sa pantalan na lang tayo maglabas ng kargamento? Huwag na tayong umuwi sa nayon. Nandoon si Malaohe tiyak. Maghihintay sa atin sa terminal ng nayon. Nauna mo na yatang naisip yan. Kaya niyang putulin ang supply ng yelo at krudo. Hindi mangyayari ang pagnanakaw sa kargamento. Bumalik na lang tayo para maghatid ng ulam. Inspeksyon ng kargamento sa pantalan. Direktang ipapadala sa cold chain. Magpapasunod ako ng sasakyan at hihintayin ko kayo. Ayon sa oras, malapit na silang bumalik. Iwan ang kargamento sa dalampasigan. Kung marunong sila makiramdam, bigyan mo sila ng sabaw. Hindi dumaan sa nayon ang bangkang Haifeng ni Kuya. Saan naman napunta? Sa pantalan, paano niya nalaman na naghihintay tayo dito? Lin Yuan. Sinisindak na naman tayo ni Malaohe para agawin ang mga paninda. Buti na lang at hindi bumalik si Lin Yuan. Ang sarap sa pakiramdam na nakatapak sa lupa. Tigilan ang satsat, ilabas ang paninda. Huwag kang maangas, ilabas mo ang paninda. Kapag pasado ang batch na ito, kukunin ko lahat. Isusulat na ng Yunding ang menu ngayong gabi. Wild yellow fish ng nayon ng Haifeng. Ilagay mo sa menu ang nayon ng Haifeng. Kung mapapanatili ninyong pareho ang kalidad. Mula ngayon, hindi lang iisang putahe. Lin Yuan, malaki na itong isang biyahe para pambayad utang. Pwede pa tayong kumita, hindi pera ang isang biyahe na ito. Ito ang panibagong simula ng nayon ng Haifeng. Lin Yuan. Zhou Keming, nasa nayon ng Haifeng siya ngayon at nagla-livestream ng mga sariwang seafood. Mataas ang kita niya ngayon. Nalampasan pa niya ang ilan nating mga supplier. Akala ko nga tinanggal na siya at tapos na siyang maglayad. Ngayon, maraming restaurant buyer ang nagsisimulang magtanong ng paninda sa nayon ng Haifeng. Pati ang maliit na fishing village. Sinusubukang lampasan ang platform para makakuha ng mas magandang presyo. Ihanda mo ang sasakyan, pupuntahan ko siya ngayon. Saan siya kumukuha ng lakas ng loob para tumawad sa akin? Ang yellow fish na ito, kapag binawas ang gasto sa gasolina, maintenance at kuryente para sa cold storage, ang natitirang kita ay paghahatian ayon sa dami ng ambag. Sa pagitan ng mga tauhan at ng kooperatiba, magkano ang mapupunta sa akin sa biyahe na ito? Maghugas ka muna ng kamay bago ka magtanong ng pera. Ha ha ha.
Tagal na nating hindi nagkita, Lin Yuan. Lin Yuan, sino ba siya? Dating amo ko. Mula sa Haisheng Group, si Zhu Qiming. Napunta ba kayo rito para makipagpartner? Tiningnan ko ang recent data ninyo. Hindi masama ang traffic. Pwede rin ang kalidad ng paninda. Pero ang mga taga-baryo kapag nagnenegosyo, pinakaayaw ay maligaw ng direksyon. Sino ang sinasabi mong mga taga-baryo? Ang Haisheng Group ay handang magbigay ng 500,000 paunang bayad sa nayo ng Haifeng. Bibilhin namin ang supply ng susunod na 3 taon. Hindi na kayo kailangang mag-livestream. Hindi na rin kayo kailangang mag-alala sa logistics. Basta ibigay ninyo sa amin ang paninda. 500,000. Ibibigay na ngayon ang paunang bayad. Pirmahan natin ngayon, bayad agad ngayon. Lin Yuan, hindi maliit na halaga ang 500,000. Walang pera na pwedeng basta na lang kunin. Lin Yuan, dapat naiintindihan mo. May platform ang Haisheng, may malamig na supply chain, at may mga channel sa buong bansa. Kayo, maliit na baryo lang. Hindi ninyo kakayanin ang pangmatagalang operasyon. Ihahandle namin ang pagbebenta at supply. Kapag napirmahan na, lahat ng seafood ng nayo ng Haifeng, sa Haisheng lang pwedeng ibenta. Ibig sabihin, kayo ang may kapangyarihang magtakda ng presyo bilang buyer. Ibig sabihin, kahit magkano, tatanggapin ninyo. Ikaw na ang nagsabi, magbabago ang merkado. Kami ang sasalo sa panganib. Siyempre, may presyo yan. Ang multa sa paglabag ay 10 ulit. Kapag may sinumang taga-baryo na nagbenta ng patago ng kahit 1 kilo, babayaran niya ito hanggang maubos ang buong ari-arian. Hindi ito pakikipag-kooperasyon. Ito ay bitag. Ang 500,000. Ang 500,000 ay kapalit ng 3 taon naming karapatan sa pagtatakda ng presyo. Sa tingin niyo, mahal ba iyon? Lin Yuan, ganyan ka pa rin. Napaka-idealista mo. Noong nasa ilalim kita dati, hindi mo nga alam bumaba ang ulo mo. Noon, ikaw ang nasa ilalim ko. Ngayon, pumasok ka sa nayon ko. Kailangan mong sumunod sa presyo ko. Akala mo kapag nakakuha ka ng isang lambat ng dilaw na isda, pwede ka nang makipagpresyo sa Haisheng. Hindi ako ang kausap mo. Ang mga kargamento ng nayo ng Haifeng ang kausap mo. Hindi kami pipirma. Ang perang ito, hindi namin kukunin. Sundin mo si Lin Yuan. Kaya kitang itaboy palabas ng Haisheng. At kaya ko ring gawin kang walang maisusubo sa nayong ito. Noong una, hindi kita tinulungan pigain ang presyo ng mga mangingisda. Kaya mo akong ginalaw. Ngayon, gusto mo pa rin akong pisilin gamit ang iisang paraan sa nayon. Akala mo ba talaga maniniwala sa iyo ang mga taga-nayon na ito? Kapag hindi nila maibenta ang paninda nila, sila ang unang maninigaw sa iyo. Sige, subukan mo. Walang plataporma. Wala kang pwede. Walang supply ng paninda. Ang plataporma mo ay bakanting tindahan lang. Kung ganoon, hihiyain ko kayo. Hanggang hindi na kayo makabenta kahit 1 piraso. Ano bang pakana ni Yuan Je? Ang traffic ng plataporma, nakasalalay sa mga usap-usapan. Unti-unti niya itong puputulin. Di ano ang gagawin? Putulin niya ang sa kanya. Gagawa tayo ng sarili natin. Magsisimula tayo ngayon. Lahat ng dating customer, gumawa ng mga group. Ang mga customer sa kainan, hiwa-hiwalay na irehistro. Hindi pwedeng umasa lang tayo sa plataporma para kumain. Ako na ang bahala sa mga customer. Limit mo ang account ng nayo ng Haifeng. Kuya Yuan, ako ba ngayon ay medyo may dating na host? Medyo sabog lang. Ha. Kuya Yuan, anong nangyayari? Karaniwan, 1 minuto lang mag-live, daan-daan na agad ang pumapasok. Nalimit ba tayo? Bakit napakarami ng paninda ngayon? Kapag hindi maibenta, ano ang gagawin natin? Ngayong huli na ang lahat, saka ka pa magsisisi. Talagang siya ang may gawa niyan. Kaya talagang i-block ng malalaking kumpanya ang live stream natin. Kung ganoon, paano pa tayo magbebenta? Sila ang nagbigay ng traffic. Tayo ang kumita ng reputasyon. May paraan ka ba? Lahat ng customer na nakabili na ay grupo ayon sa klase. Grupo ng alimango, grupo ng kabibe, grupo ng dilaw na isda, grupo ng customer sa kainan at grupo ng pamimili. Ngayon, wag nang umasa sa rekomendasyon ng plataporma. Tayo mismo ang magpadala ng listahan. Isa-isa. Mag-record ng init ng video ng pinagmumula ng paninda. Ipadala lahat ng presyong panghuli. Aayusin ko ang mga customer ng order. Ayong, isama mo ang mga tao at kuhanan ng litrato ang bawat basket ng paninda. CJ. Sa nayon ng Haifeng, huli na ang hari ng hipon. Si Ahyong na mahal ng mga tao. Si Ahyong na mahal ng lahat. Ay, mali. Ang basket na ito ay kay Tio San. Tama. Huli ni Tio San. Mukhang totoo si Tio San. Grupo ng pamimili ng kainan ni Shen. Pwede mo ba akong isingit? Nalimit ako. Alainan. Pwede kitang isama sa grupo ng pamimili sa lalawigan. Pero mapili sila. Hindi pwedeng basta-basta ang presyo.
Hindi pwedeng pabaya ang kalidad. Ang gusto ko lang ay ang taong tumitingin sa produkto. Sige, ako na ang tutulong sa iyo sa isang ulat. Sa susunod, ikaw na ang bahala. Mula ito sa inirerekomenda ng Yunding. May dilis ba? Anong sukat ng alimango? Kaya bang tuloy-tuloy ang supply? Kaunti lang ang produkto ngayon. Ayon sa pamantayan ang limitasyon. Suriin muna ang produkto bago magbayad. Gusto ko ng 20 alimango, 50 kilo ng talaba. Itabi ninyo ang 10 dilis para sa susunod. Bumalik na ang private na order. Mas maayos pa kaysa sa live. Kaya ring magbenta kahit hindi sa platform. Ang platform ang nagbibigay ng daloy ng mga customer. Sa tiwala ng customer na kasalalay, mula ngayon, 2 paa na tayong lalakad. Binlock na ni Zukiming. Si Chairman Zhao, pagkatapos ng limitasyon sa daloy, talagang bumagsak ang bilang ng viewers ng live nila. Pero ang private na order at ang food and beverage group ay may nakuhang isang batch ng produkto. Tinulungan siya ni Shen Qinghe. Nagbigay ng rekomendasyon ang panig ng Yunding. Kaya ipaparamdam natin sa mga buyer na may problema ang mga produkto ng nayon ng Haifeng. Ibig mong sabihin, maghanap ng isang video na ini-edit ni Malaohe, ang luma at maruming bodega ng isda at hipon. Mas marumi, mas mabuti. Sa pamagat, ilagay lang ang nayon ng Haifeng, luma at bulok na isda na ipinapalit na sariwa. Kapatid, baka tapos na ang araw mo ngayon. Hindi pa. Ano na naman? 3 kumpirmasyon, ano na naman? Hindi ba tayo na yata ito? Nagmumura na sa comments ang lahat. Wala na ba silang hiya? Nataranta na si Zukiming. Nataranta si Zukiming. Ano nang gagawin natin ngayon? Suriin ninyo ang video, yung in-edit nilang clip. Mag-live tayo on-site para makita ng lahat. Ito ang pinakabagong sumiklab, mga pagkaing dagat ng nayon ng Haifeng. Nagbebenta ng pagkaing dagat, live na huli mismo sa harap ninyo. Konting ugnay lang, sariwa na ang huli, live na live. Nagbebenta ng pagkaing dagat, live na huli mismo sa harap ninyo. Sa likod, puro bulok na isda at hipon. Konting ugnay lang, sariwa na ang huli. Sa likod, puro bulok na isda at hipon. Sa likod, puro bulok na isda at hipon. Konting ugnay lang, sariwa na ang huli. Sa likod, puro bulok na isda at hipon. Hindi ito ang paninda namin. At sa pamagat ng video, nakasulat ang nayon ng Haifeng. Nagmumura na sa comments ang lahat. Bulok talaga ang binibenta ninyo. Pare, kababawas lang ng order ko, tapos ibinalik na agad. Nang babawasan mo, siningil mo pa ako ng presyo. Tapos ngayon, ibinalik mo ang order na kakalabas ko lang, ang kapal ng mukha mo. Sayang, naniwala pa naman ako sa inyo. Nagsimula na ang pagbalik ng mga order. Lin Yuan, hindi mo ba sabi na kapag sumunod sa iyo, makakapagbenta ka ng mas mataas na presyo? Ngayon, buong internet tayo ang pinagagalitan. Gusto ba nating kalabanin ang Haisheng Group? Hindi na natin talaga kakayanin. Ang tanga ninyo, malinaw na paninira ito. Pero pakialam ba ng mamimili kung paninira iyon o hindi? Video lang ang tinitingnan nila. Kapatid, magsalita ka naman. Kapag natalo sa gulo, walang silbi ang mga taga nayon. Kapag natalo sa ingay, walang silbi ang mga taga nayon. Kailangan nating ipakita sa mamimili ang ebidensya. Ano ang napansin mo? Ang unang background ay hindi ang cold storage naming bodega. Nakasulat sa blackboard natin. Nakahiwalay ang mabigat na refrigerated packing. Walang blackboard sa video. Ito bang pulang guhit sa ikalawang lugar? Marka iyon ng lumang bodega ni Malaohe. Tama nga, dati pa pala kay Malaohe iyon. May pulang guhit sa bodega na iyon. Sa ikatlong kahon ng isda, may marka ng planta ng yelo. Asul ang marka ng mga kahon namin. Nasa account lahat ang asul na marka. Hindi atin ang pulang marka. Iyon ang kinuha ni Malaohe. Kinuha ni Malaohe. Haisheng ang nagpuputol. Isang maruming kamay, isang may hawak na kutsilyo. Iyon lang. Sa video, yan lang ang linya. Ha! Takbo pa. Ako ang pupunta para sumunggab ng mga bagay. Mga bagay sa pagkuha ng video. Tama ang sabi ni Kuya Yuan. SAE. Sino ang nagsabi sa iyo na kunan iyan? Ha, si Kuya He ang nagpagawa sa akin na kunan iyan. Ipadala ang video sa mga tao ng Haisheng para edit. Nakapulot ako ng 2,000 para mapababa ang presyo. Kaya nilang sirain kahit ang pangalan ng nayon. Nahuli siya ni Kuya Yuan, lumang bodega ni Malaohe. Lahat ng transfer ng pera ng fishing rack ng dead fish. Balak nilang putulin ang kabuhayan natin. Maglabas na ng pahayag si Lin Yuan ngayon. Ipakalat na ba sa internet ang ebidensya?
Walang makakakita sa pahayag. Ang ebidensya ay ilalabas sa pinakama. Masikip nilang oras. Ngayong gabi alas 8. Live na inspeksyon sa buong supply chain. Buong supply chain. Mula sa video ng pangingisda hanggang sa tala ng paghihiwalay. Mula sa temperature log hanggang sa record ng ledger. Nasa lugar si Shen Qinghe para mag-inspeksyon ng produkto. Ipapakita natin sa kanila lahat kung ang mga troll ang magmura sa live stream. Hayaan mo silang magmura. Habang mas malupit ang mura, mas masakit ang balik. Ngayong gabi alas 8. Live na inspeksyon sa buong ruta ng Nayo ng Haifeng. A-edit nila ang video. Ako ang mag-live sa lugar. Baka lokohin ang pag-edit ang mga tao. Hindi magtatagal ang buhay na isda. 1-2-3-9, 20-70-1-1-2-0. Binili ko ito para hintayin ang live mo. Tingnan natin ngayong gabi kung paano mo hugasan ang sarili mo. Akala nila mabubura ng traffic ang Nayo ng Haifeng. Pero ang traffic ay apoy din. Kapag mas mainit, mas lumalabas ang dumi. Dumating ang bayad sa mga tao ng baryo ng isda. 10. May pera pa ba akong dapat takutin? Huwag na kayong maghugas at mabibenta ng lugi ang mga kababaryo. Huwag na kayong maghugas at mabibenta ng lugi ang mga kababaryo. 10.16. Huwag na kayong maghugas at mabibenta ng lugi ang mga kababaryo. May. Hindi ako babalik sa tag-init 10.10. Huwag na kayong maghugas at mabibenta ng lugi ang mga kababaryo. Kuya Yuan, pwede ba akong sumagot pabalik? Sabihin mo lang isang linya. Sa hiwa ng tao, hindi kailangang madaliin. Kapag nananakit ng tao, hindi dapat nagmamadali. Ngayon, hindi tayo sa dila kumakapit. Sa produkto sa account at sa aktual na lugar tayo kakapit. Unang bangka ngayong madaling araw alas 4:20. Pangingisda sa Zone 2 ng Heijiao, Baybayin. Pangisdaan ng Haiba Source Company. Pangingisda sa Zone 2 ng Heijiao, Baybayin. Pangingisda sa Zone 2 ng Heijiao, Baybayin. Grupo ng pangingisda ni Tiyosan. Tagapamahala ng Talaan Chen Gilan. 10% pumasok sa bodega 6 na degree. 10% kasalukuyang temperatura 4 na degree. CJ, totoo ngang may tala. Pwede bang gawa-gawa lang ang code na iyan? Ako si Shen Qinghe, mula sa Yunding Restaurant, tagabili ng mga produkto. Tungkol ngayon ay actual na inspeksyon ng mga paninda. Pagkatapos ng inspeksyon, ibibigay ko ang hatol. Mabuti ng malinaw, totoo nga ang Yunding. 21.0 na malaki ang sukat. Presyong 136, naghanap ako sa talaan. Tunay ng tagabili ng Yunding. Malinaw ang mata sa isda. Hindi malabo ang tingin sa sway. Matingkad na pula, walang malagkit na likido. Kapag pinisil, mabilis bumabalik ang laman ng isda. Pasok ang kargamentong ito sa high-end. Pamantayan ang pagbili para sa kainan. Hindi ito mukhang patay na isda. Peke ba ang video? Patuloy lang sa panonood. 100.227. Peke ba ang video? Patuloy lang sa panonood. Gilan, kung paano mo isulat sa araw-araw, ganoon mo rin sabihin. Ngayon, ilalabas natin ng bukas ang 3 uri ng tala. Unang tala para sa mga nahuling tao. Ikalawang tala para sa mga order. Ikatlong tala para sa hatian ng kita. Ayong, 10 kilo ng sandworm. 8 kilo ng hagdan na alimango, 3 pirasong asul na hipon, kasama sa hatian ang dilaw na isda ng Tiyosan, 18 kilo ng maanghang na suso ni Gilan, 22.58, 00 18 kilo ng maanghang na suso ni Gilan, 23.55, 80, 22.56, 006 isa, 018 kilo ng maanghang na suso ni Gilan, 66.6. 23.56, 80, 66.5, 23.44, 0018 kilo ng maanghang na suso ni Gilan 00. 18 kilo ng maanghang na suso ni Gilan 23.44, 22.2 Ipasok muna ang pera sa account ng kooperatiba, tapos hatiin ayon sa porsyento para sa mga mangingisda. Hindi kumuha ni 1 sentimo si Lin Yuan sa itim na tala. Si Yuan nga ang nagdagdag pa ng hindi kakaunting pera para sa gasolina. Huwag ka ngang sumingit, bumili ako ng dilaw na isda noon. Tunay na sariwa, bumili ng sariwang isda. Nakascan na ako ng code. 20-27 may bawas sa jayang isa. Tugma ang tala sa pagbili ng sariwang isda. 23 tugma ang tala sa pagbili ng sariwang isda. Ako ang mula sa grupo ng pagbili. Walang problema ang mga paninda mula sa Nayo ng Haifeng. Ngayon naman tungkol sa itim na video. Ito ang lumang bodega ni Malaohe. Hindi ito ang malamig na bodega ng Nayo ng Haifeng. Bodega namin ito. Ito ang red code box na gamit nila sa pagpapalugi ng bentahan. Lahat ng kahon namin ay may asul na code at nakatala. Suriin ninyong lahat sa talaan. Si Black Brother ang nagpasave sa akin na kunan. Ipadala ang video sa mga taga-imbestiga ng Haisheng. Bumalik na ang order ni Yuan. Hindi lang basta bumalik, mas marami pa kaysa dati. Ngayong gabi, tatanggap lang tayo ng mga order na pasok sa pamantayan. Ang sobra, hindi namin tatanggapin.
Sa ganitong oras, may limit pa rin. Habang mas umiinit, lalong hindi pwedeng magulo. Sino si Lin Yuan? Sulat mula sa abogado ng Haisheng Group. Sinasabi nila na nakapagrehistro na ang Haisheng ng trademark na Haifeng Seafood. Hinihiling nilang itigil natin ang paggamit ng salitang Haifeng. Ang Haifeng ay pangalan ng ating nayon. Hindi nila tayo mapipigilan sa pagkuha ng produkto. Kaya logo na lang ang sinisindak nila. Ang Haifeng ay pangalan ng nayon natin. Ano ba ang karapatan nilang pagbawalan tayo? Kung totoong kakasuhan tayo ng malalaking kumpanya, kakayanin ba natin bayaran? Nagrehistro lang siya ng isang trademark at gusto na niyang agawin ang hangin na ipinagmamalaki ng ating mga ninuno. Hinihiling nilang iatras natin lahat ng produktong may pangalang Haifeng at magbayad pa tayo para sa paglabag sa brand. Ang pang-aapi nila umabot na sa mga taga nayon. May lumang talaan ba sa nayon? Mayroon sa kabinet ng archive. Ano bang gagawin mo roon? Patunay na ang pangalang nayon ng Haifeng. Hindi gawang tatak nila iyon. Pangalan ito ng lugar, ari-arian ito ng buong nayon. Ito ang tala noong inayos ang daan sa nayon 30 taon na ang nakalipas. Ito ang kronika ng nayon. Ito ang rehistro ng matatandang marka sa bato. Magagamit iyan. Magagamit pero kulang pa. Iyong batong tanda ng lumang panahon. May nakaukit ding nayon ng Haifeng sa ibabaw. Kunan mo ng litrato. Sa amin, may litrato pa noong nakaraan ang lolo ko. Nakinunan sa harap ng bangkang Haifeng. Sa likod, ang karatulan ng nayon ng Haifeng. Ilagay ninyo ang lahat, mas marami mas mabuti. Linaw na, kuya. Mula ngayon, ang nayon ng Haifeng ay hindi na basta bentahan ng produkto. Mag-a-apply tayo para sa tatak ng buong nayon. Mag-a-apply tayo para sa proteksyon ng pangalang panglugar. Mag-a-apply tayo para sa pagkilala sa pinagmulan. Parang pangtungtong sa syudad ang dating. Malinaw na ang ibig sabihin. Ibig sabihin, ibabalik natin ang sariling pangalan natin. Kaya kong patunayan iyan, mula pa noong panahon ng lolo ko. Ang henerasyong iyon ay tinatawag ng nayon ng Haifeng. Handang magpatunay ang bawat may thumbmark dito. Noon, hindi ko naiintindihan ang mga ito. Ngayon ko lang nalaman na pati pangalan pwede palang agawin. Pwede ring apihin ang paninda. Pwede ring nakawin ang pangalan. Pwede ring putulin ang daan. Kaya kailangan nating may sarili tayong patakaran. Totoo ngang mas lalong komplikado ka na ngayon. 10 taong eksklusibong kasunduan sa supply. Mas gahaman ka pa pala kaysa dati. At naglakas loob ka pang pumunta rito. Hindi ako naparito para hanapin ka. Nandito ako para hanapin ang lahat ng taga nayon. Handang magbigay ang Haisheng ng 10,000 piso na paunang bayad sa bawat bahay. Kapalit ng 10 taon na supply ng produkto mula sa nayon ng Haifeng. Pirmahan ninyo ngayong gabi, bukas sa inyo na ang pera. 10,000 bawat bahay. Hindi sa kooperatiba, hindi kay Lin Yuan, kundi sa bawat tahanan. Alam kong magaling kang magsalita tungkol sa kinabukasan. Pero ang kailangan ng mga taga nayon ay pera na hawak na nila ngayon. Kinuha mo lang ang pangalan namin, tapos ngayon may dala ka pang pera para manira. Mga kababayan, linawin natin. Kasama si Lin Yuan, kayo ang sasalo sa panganib. Kasama si Haisheng, may pera na kayo ngayong gabi. Pumirma na kayo, ang 10,000 ay sapat na para makapagpatakbo kayo ng maayos sa ilang taon. Ang pinakamatinding paraan ng kapitalismo ay hindi ang bugbugin ka, kundi ang kunin ang pinakakailangan mo, at bilhin ang kinatatakutan mong mawala sa hinaharap. 10,000 lang ha, may pambayad na ako sa pag-aaral ng anak ko. Lin Yuan, dito pwede tayong kumita. Pero paano kung isang araw isara na naman ang plataporma? Tama, ang sumunod kay Lin Yuan ay parang sugal. Ang sumunod kay Haisheng ay sigurado. Hayaan ninyong siya ang magsalita, 10 taong kontrata. Ang Haisheng ang bahala sa mga kanal ng bentahan, sa malamig na imbakan, at sa plataporma. Kayo na lang ang manghuli at magpaluwag ng isip. Paano itatakda ang presyo? Batay sa presyo sa merkado. 10 taon na, patas pa rin. Anong merkado? Ang nakasulat dito ay presyo ng pagbili. Base sa kalagayan ng pinagsamang pamilihan ang presyo. Sa madaling salita, kung ano ang sabihin ninyo, iyon na iyon. Hindi kayo maloloko ng malalaking kumpanya. Sabi ni Wang Liu noon, hindi raw niya kami lolokohin. Sa ikalawang kondisyon, eksklusibong supply sa loob ng 10 taon. Pagkatapos pumirma, walang sinumang basta na lang makakapagbenta ng seafood. Kung ganoon, pati sarili naming live stream, wala ring silbi. Hindi pwede, sa ikatlong kondisyon. Kabayaran sa paglabag, 10 ulit. Sinumang pribadong magbenta ng paninda, 10 ulit ang multa. Sa ikaapat na kondisyon, kapag hindi umabot sa target ang supply, may karapatan ang Haisheng na tumanggi-tumanggap. Pero ang mga taga nayon ay kailangan pa ring magpatuloy ng supply. Ibig sabihin, maaari niyang bilhin ng mababa ang presyo.
presyo. O pwede rin niyang hindi tanggapin. Kayo naman, hindi pwedeng ibenta sa iba. Pero kailangan ninyong magpatuloy maghatid sa kanya. Lin Yuan, huwag kang padalos-dalos magsalita. Walang Haisheng, gaano katagal kaya ninyo matatagalan? Kikita ako ng bangkay sa lahat. Isang gabi sa baybayin ng Hejiao. Ang karaniwang kita ng bawat kasali ay nasa 1,000 hanggang 3,000. Noong malakas ang huli ng dilis, sabi ni Tio San, lampas 8,000 ang kita. Sa dami ng naihahatid ngayon, sa loob lang ng kalahating taon, bawat pamilya pwedeng kumita ng mahigit sa 100,000. Ang 100,000 ng Haisheng ay ipambili ng 10 taon ninyong kinabukasan. Ang 100,000 ay hindi lang para sa isda, kundi para sa 10 taon ninyong kabuhayan. Pagkatapos pumirma, ang presyo ba? O gaya ng sabi nila tapos na iyon. Tama. Noong dati kayong pinipigan ni Wang Liu, araw-araw na bumabagsak ang presyo. Kapag pinirmahan ninyong ito, 10 taon kayong sabay-sabay na pipigain. Noon, wala na akong mapuntahan. Pero ngayon, may daan na ako. Hindi ako luluhod para lang magbenta. Hindi ako pipirma sa kooperatiba. Matanda na ako, pero hindi pa ako senil. Naipagbibili ko ang bigas na pang 10 taon. Magsisisi kayo dyan. Kami, matagal na kaming nagsisi. Ay, may dumarating. Ay, may dumarating. Ay, may dumarating. Ay. Ate Gilan, ang libro. Nawawala ang libro. Bukas na ang araw ng dibidendo. Nawawala ang libro. Paano natin paghahatsian ang pera? Nasa akin na ang libro. Walang libro. Paano ko mapapanatag ang loob ng mga taga na yon? Ang pang-aagaw ng libro ay ang pinakamasamang galawan. Ako ang may hawak ng libro. Ngayon nawala na, hindi ko kayan harapin ang lahat. Ate Gilan, hindi namin kayo sinisisi. Pero kung walang libro, paano hahatiin ang pera? Baka napunta na sa account ni Lin Yuan ang lahat ng order. Walang libro. Sino ang nakakaalam kung magkano pa ang pera? Ano ang ibig mong sabihin? Pinaghihinalaan mo bang kinamkam ni Kuya Yuan ang pera? Hindi ko naman sinasabi ng ganyan. Natatakot lang ako. Sa ano? Walang libro. Wala ring naipadalang pera. Pinagpagura na natin ito ng matagal. Hindi pwedeng sa huli, mapasa kamailang ng iba ang lahat. Ulitin mo nga. Hayaan mo siyang matapos. Isang tanong lang, kapag walang libro, sino ang magpapatunay kung magkano ang kulang? Lahat ng sentimo na itala ko talaga. Pwedeng nakawin ang libro, pero hindi pwedeng nakawin ang daloy ng pera. Pwedeng pumili ang puso ng tao, hindi maluloko ng pera ang tao. Ngayon, harapin natin ito ng bukas sa buong nayon. Isa-isahin natin ang mga ebidensya sa record. 5 piso, 10 piso, 2,235.05, 225.78, 20.0, 65.0, 65.0, 65.65 piso.00 kabuuan ayon. Sa araw unang tala. Ligaw na alimango 80 gin. Kita na 8,000. Ibawas ang gasto sa lamig na kadena at pagbalot. Napunta sa account ni Lin Jiangwo ang 6,700. Pumasok na sa account ang perang iyan. Gamitin na pambayad sa bayad sa gamot. Ay. Unang gabi sa baybayin ng Hejiao. 10 kilo ng buhangin na bulet ng grupo ni Etyong. 6 na pirasong alimango. 8 kilo ng hipon na hari. Kabuang dibidendo ay 4,200. Pumasok na ng buo ang pera. Ang grupo ni Tio San ay lumabas sa dagat para manghuli ng dilaw na isda. Kasama sa dibidendo ang 8,600. Panggatong at pagayos ng bangka at lamig na kadena. Nasa talaan lahat ng iyon. Inaamin ko, 20 kilo ng maanghang na kuhol na may isang pagita at gulay na may 300 at 40. 26 na kilo ng hipon ni Chen Dahay. Mga 1,300. Lin Yuan, nagmamadali lang ako kanina. Normal lang na magmadali. Mula ngayon, hindi lang sa kwaderno ilalagay ang mga tala. Ilalagay din sa sistema. Ilalagay sa bulletin board. Ilalagay sa bulletin board. Mula ngayon, araw-araw na bukas ang mga talaan. Kahit sino pwedeng sumuri. Nahuli sa akto ang taong nagnakaw ng ledger, Kuya Yuan. Kalahati lang ng libro ang nabawi. Pero nasa cellphone niya ito. Nagpadala ng pera si Haisheng kay Malaohe. Lumalabas na sila rin ang nag-ayos ng pagnanakaw ng ledger. Hello, tatawag ako ng pulis. May taong nagnakaw ng ledger ng kooperatiba. Sangkot ito sa pandaraya sa negosyo at sa buwatan sa paglipat ng pera. May ebidensya kami.
Ipopost ba muna natin ito online? Hindi na kailangan magmadali. Si Zukiming na mismo ang lalantad. Ano ang ibig mong sabihin? Ang press conference ng Haisheng Group ngayong gabi. Maglalabas ng peking ebidensya laban sa nayo ng Haifeng. Naglalakas loob pa siyang magsagawa ng press conference. Buti nga at magpupulong siya ng press conference. Mag-live stream tayo. Sapat na ba ang ebidensya? Orihinal na kopya ng black video. Aktual na lugar sa lumang bodega. Record ng paglipat ng pera. Daloy ng mga order. Ulat ng inspeksyon ng paninda. Ipakalat natin lahat ngayong gabi. Kailangang pumunta ba ang buong nayon? Hindi na kailangan. Manatili ang lahat sa bodega ng lamig na kadena. Normal na dibidendo. Normal na paglabas ng paninda. Habang mas matatag tayo, mas kinakabahan sila. Linyuan, sa pagkakataong ito hindi na tayo guluhan. Malinaw na ang pagtatala. Kahit sino pang magkalat, malinaw na rin. Ngayong gabi, pababain natin si Zukiming sa harap ng buong internet. Paulit-ulit nila gustong patahimikin ang nayon ng Haifeng. Ang mga taong umaasa sa dagat para mabuhay. Hindi kailanman maliit ang boses. Kamakailan, may ilang live stream sa mga nayon. Ang mga account ay nagmamarakila ng pagtulong sa mga magsasaka. Sa totoo lang, sila ay nagpapanggap lang. Niloloko ang mga mamimili. Bilang isang negosyo sa industriya, ang Haisheng dapat manindigan at akuin ang responsibilidad. Zhu, ang tinutukoy po ba ninyo ay ang nayon ng Haifeng? Ayaw naming manakit ng kahit sino, pero kailangang ilabas sa publiko ang katotohanan. Ito na ang tinatawag na sariwang huli, ang katotohanan sa likod ng pagkaing dagat. Nagla-live din pala sila, Zuzong. Ang maliit na nayon kumikilos para makaahon. Paandarin mo sila. Zuzong, ilabas mo ang edited version. Ipalabas ko ang buong bersyon. Ibaba mo ang kamera. Huwag mong tamaan ang karatula ng bodega. Ilapit mo pa ang buhay na isda, para lalong nakakainis tingnan. Wow, shoot muna, ito ba iyon, malaking kuha, shaky shot sa bakuran isa, 52 oras. Shoot, ito ba ang complete raw clip, malaking kuha, shaky shot sa bakuran isa, 61 27 oras. 27 malaking kuha, shaky shot sa bakuran isa, 57. Malaking kuha, binili ni Wang Zhai, 27 oras ito ang buong raw clip isa, 53. Mga manggagawa, ito ba ang buong raw clip 26 ito ba ang kumpletong bersyon? Mga tao ng Haisheng, totoong totoo, mga tauhan ng Haisheng 11 Haisheng trabaho, ito ba ang kumpletong raw? Ito ang mga tauhan sa pamilihan ng rehiyon ng Haisheng. Naitago na namin ang orihinal na clip at ang oras na nakasaad. Iyan ang pinashoot sa akin ni Heije. Ang video ay ipinadala sa editor ng mga tao ng Haisheng. Ito ang account ni Malaohei. Natanggap na transfer ng Haisheng. Susi ang oras. Isang araw bago ilabas ang black video, una nang isinara ang tao. Ako ang bumili para sa yunding restaurant. Ipinakita ang pagkakakilanlan ng responsable. Ang batch ng supply mula sa nayon ng Haifeng. Lahat dumaan sa inspeksyon na paninda, pasado sa kalidad. Narito ang ulat, binaligtad ang mapanlinlang na singil ng Haisheng. Patuloy pa ring nagpapanggap na normal ang press conference ni Zukiming. Zuzong, inilabas ng live mula sa nayon ng Haifeng ang buong raw clip. Sinasabi nilang edited lang daw ang video. Anong masasabi ninyo? Sa internet, mahirap nga namang alamin kung totoo o peke. Huwag kayong magpadala sa gulo ng ritmo. Nasaan ang record ng transfer? May kinalaman ba si Malaohei sa paglipat-lipat ng pera sa Haisheng? Ito ang electronic ledger ng kooperatiba. 2023, pwesto ng magkabilang panig. 6, 3, 35 at siyam. 2023, para sa pwesto ng magkabilang panig. 3, 6, 15 punto. Ito ang electronic ledger ng kooperatiba. 15.3, 15.5. Nagsasagawa ng paghahati. 2023, pwesto ng silid, 3, 3. 2023, pwesto ng tang, bawat sentimo na pupunta sa account ng mga taga-nayon. 2023, pwesto ng silid, 7, 3. 2023, pwesto ng negosyo. Bawat sentimo ay pumapasok sa account ng mga taga-nayon. Ito ang tala ng temperatura ng cold chain. Ito ang video ng huli sa lambat. Ito ang follow-up ng customer sa order. Dati may pagdududa ako sa kanya. Pero ni isang sentimo, wala akong nawalang pera. Ang dilaw na isda, kasama ko siyang nangisda sa dagat. Totoo ba ang supply ng paninda? Ang dalawang kamay kong ito ang nakakaalam. Ang mga taong nagnakaw ng account book ni Malaohei. Sa kote na namin. Zukiming, sabi mo po protektahan mo ako. Totoo pala, nabaligtad si Zukiming. Ano ba ang totoong nangyari? Totoo pala, nabaligtad si Zukiming.
Totoo pala, nabaligtad si Zukiming. Order na pumasok na, suporta. Zuzong, ang sinigaw lang ni Malaohei kanina ay ikaw, hindi ba? Nakiisa ba ang Haisheng sa panlilinlang? Ang press conference ninyo ngayon, ay may kinalaman ba sa mapanirang pagdungis? Sisiyasatin namin, Haiming! Ha ha ha! Kuya Yuan, sumabog na, talagang sumabog na. Kuya Yuan, sumabog na, talagang sumabog na. Ang dami ng order. Hindi natin to kaya. Pasok lang, pera ang lahat dito. Habang mainit pa, kumita tayo ng malaki. Kuya Yuan, mali ang pindot mo. Hindi mali ang pindot ko. Ngayong araw tayo ang panalo. Pero ang tunay na dapat bantayan ay ang tatak ng nayo ng Haifeng. Magsisimula bukas. Hindi basta-basta ibebenta ng nayo ng Haifeng. Lin Yuan, may 3 basket ako ng talaba dito. Itaas na natin sa lahat ng platform. May alimango pa ako sa bahay. Kahapon lang, pati yung bigla ang huli na ibenta rin. Ang dami ng mga order. Hindi kami pumayag kahit sa paumanhin hindi rin. Pagkatapos ng pansamantalang paghinto kahapon, may mga tao pa ring paulit-ulit na nanunulsol. Kung hindi natin buksan lahat ngayon, mula ngayon, ang mga produktong dagat sa nayo ng Haifeng ay hahatiin sa 3 antas. Unang antas, diretso sa mga restaurant. Ikalawang antas, diretso sa online na tingyan. Ikatlong antas, para sa pagproseso. Kapag hindi pumasa sa pamantayan, hindi papasok sa bodega. Ano ang ibig sabihin ng hindi pumasa sa pamantayan? Ang alimango, tinitingnan ang sigla, timbang, at kapal ng laman. Kapag buhay pa, pwedeng ibaba sa 1 antas. Ang patay na alimango, hindi pwede. Ang king crab, base sa sukat at putik ang kalidad. Ang mga buhangin ng od, hindi pwedeng maputol. Kapag naputol, bababa rin ang antas. Ang dilis, tinitingnan ang kinang ng mata, temperatura, at oras mula ng ilabas sa tubig. Iyan lang ang pangmatagalang paraan. Pero sobrang baba naman ang presyo ng 2 antas. Kahit mababa, kailangan malinaw pa rin. Ang kita sa pagbenta ng unang antas. Ang kita sa pagbenta ng 2 antas. Noon, lugi tayo. Dahil lahat ng produkto, ibinabagsak ng iba bilang 2 antas at kinokolekta. Sa hinaharap, hindi pwedeng basta na lang natin labagin ang mga tuntunin. Bawat kahon ng produkto, irerehistro bago ipasok sa bodega. Sino ang may produkto, anong antas, ilang pera. Lahat ipapaskil ng hayagan. Sino ang mangangahas magpasok ng sirang produkto? Huwag kayong magalit kung ilabas ko ito. Ang bilis ng galaw mo. Pagkatapos ng malaking order, doon madalas nagkakagulo. Kapag magulo, bubuwagin ang plaka. Kung masusunod ninyo, at matatag na ipapatupad ang pamantayang ito, handang lumagda ang yunding sa pangmatagalang direktang supply. Pangmatagalan. Pero napakahigpit ng mga kondisyon, hindi makalusot sa inspeksyon. Itigil ang kooperasyon, mas malupit pa pala ito kaysa kay Malaohei. Iyan ang panuntunan nila. Ang presyo, ayon sa antas ninyong pamantayan ang susundin. Sa antas na produkto, bibigyan ko kayo ng presyo na 3% mas mataas kaysa sa presyo sa merkado. Bakit? May reklamo pa kayo? Ang kontrata ng kooperatiba. Suriin muna ni Ate Gilan. Ako ang susuri. Mula ngayon, ang pera at mga kontrata sa nayon. Hindi na pwedeng ako lang ang magsabi at tapos na. Tama iyan. Sige, isa-isa kong sisilipin. Hindi ka mukhang taong gusto lang magkapera agad. Ang mabilisang pera, hindi makapagsasalba sa nayon. Ang mga tuntunin ay pwede. Ang kooperatiba ay unang hakbang pa lang. Sa susunod, magtatatag tayo ng kumpanya ng produktong dagat na pag-aari ng buong nayon. Kumpanya. Pwede ring magtayo ng kumpanya ang nayon natin. Bakit hindi? Pwede ngang maagaw ng kumpanya sa lungsod ang pangalan natin. Kung ganoon, tayo na mismo ang magparehistro. Kailangan may bahagi ang buong nayon. Ang mga mangingisda na sasali sa huli ay hahatiin ang tubo ayon sa paggawa. Ang pampublikong cold chain at tatak ay ibabalik sa buong nayon. Kung gayon, sino pa ang magsasabi na tapos na? Ang pamantayan, tapos na ang usapan. Ang libro ng kita at gastos, tapos na ang usapan. Ang pagpupulong ng mga taga-nayon, tapos na ang usapan. Ikaw naman, ako ang bahala sa kalsada. Pero pagkatapos maayos ang kalsada, hindi pwedeng maging daan lang iyon para sa akin. Bukas, sa unang opisyal na pamamahagi ng kita, sabay nating i-anunsyo ang pagkakatatag ng kumpanya. Hindi ba dapat maglagay ng malaking karatula? Saan? Isabit sa tabi ng bangkang Haifeng, para makita ng lahat ng dumadaan sa pantalan. Manalo man lang tayo sa isang laban, hindi lang basta para sumigla, para mapasunod ang mga tao sa nayon. Ang pera ay kinikita lang kapag may malinaw na tuntunin. Kuya Yuan, pwede na ba niyang sabihin? Magpadala na lang muna si Tio Lin, buhay na naman ang bangka na ito. Buhay na rin ang nayon ng Haifeng. Noong una, ang tablang iyon, pag-uwi ng mga mangingisda, binabarat agad sila. Iba na ngayon, mas iba pa sa hinaharap. Ay, ayos. Mabuhay.
Ay, sa susunod, isulat na sa menu ang Haifeng Village. Dapat rin swak ang produkto sa tatlong salitang iyon. Matrabaho akong magbantay. Ang dating pagbati niya ay parang pananakot ang tunog. Tumahimik ka, kooperatiba ng nayon ng Haifeng. Unang opisyal na pamamahagi ng kita. Magsisimula na ngayon. Ayong, sa pangkat ng dagat, hati sa kita sa paglabas ng bangka ay 12,000. Hindi pa ako kailanman nakakita ng ganito kalaki. Unang beses kong kumita ng ganito kalaki sa pangingisda. Sityo San, pangkat ng Yellow Croaker, 8,600. Noon, akala ko lagi na hindi lang alam ng kabataan ang galaw ng dagat. Ngayon ko lang nalaman na hindi pala ako marunong sa presyo. Tiyo San, wala na bang makakatulad sa inyo sa pagtingin sa dagat? Hindi na namin maibabalik ang lakas ng amin talagang lambat. Ha, mula ngayon, tingin ko sa dagat, tingin mo sa presyo. Osang na may halong hipon at alimasag, 3,400. Chen Dahay, tawag na hari, 26 na kati, 1,300, Lin Jianguo. 33.58, Chen Dahay, tawag na hari, 26 na kati, 1,300, Lin Lironbian, Jianguo. 15.35, 15.3. Chen Dahay, tawag na hari, 26 na kati, 1,300, Lin Jianguo. 35.68, Jianguo. 15.35, 15.3. Chen Dahay, tawag na hari, 26 na kati, 1,300, Jianguo. Kasali sa hachian ng kita ang alimasag at bangkang Haifeng. Umabot sa 3,400 yuan. Umabot sa 8,600 yuan. Noong una, si Wang Liu ang tumatanggap ng produkto. Ako, sa isang araw, kaya ko lang ang 200. Ngayon, sa isang araw sa bahay namin, lampas kalahating buwan ang kita. Malinis ang perang ito. Kitang-kita sa puso ay tunay. Bawat tala ng kita mula ngayon, ididikit sa bulletin board. Kung may duda, pwedeng magsiyasat kahit kailan. Ayos. Kuya Yuan, ang timbangan ni Wang Liu ay mukhang bago pa. Wala nang gumagamit, sayang naman. Huwag nang sayangin ang oras sa panlilibak. Tingnan natin sa susunod. Sige, gusto ko lang magdiwang saglit. Ang susunod na huli ng Yellow Croaker, pupunta pa rin ba? Pupunta, pero ayon sa limitadong huli. Hindi na kami magbebenta ng isdang huli sa dangas. Yan ang gustong-gusto kong marinig. Ang pamumuhay ay galing sa dagat, kaya dapat mag-iwan din ng pagkain para sa dagat. Ate Gilan, ayon sa binago ninyong kasunduan, muling isinulat ang mga tuntunin. Ang presyo ay itinatakda ayon sa antas. Malayang inspeksyon at pagsusuri. Paglabag sa kasunduan, pareho ang pananagutan ng magkabilang panig. 7 at mga huwad na kasiyahan. Parang tunay na kooperasyon na ito. Pakituruan pa kami sa hinaharap. Lin Yuan, mula ngayon, susunod na ba kaming lahat sa iyo? Hindi sa akin. Sumunod sa mga tuntunin, sa pamantayan at sa talaan ng kita. Kung gayon, tunay bang kayanan ng nayon ng Haifeng na magtakda ng sarili nitong presyo? Basta maganda ang produkto, malinaw ang tala at buo ang mga tao. Basta maganda ang produkto, malinaw ang tala at buo ang mga tao. Kaya na. Noon, iba ang nagtatakda ng presyo para sa nayon ng Haifeng. Mula ngayon, ang nayon ng Haifeng mismo ang magtatakda ng presyo. Noong araw na bumalik ako, sabi ng lahat tapos na ang nayon ng Haifeng. Pero ang dagat, hindi kailanman naghirap. Ang tunay na naghihirap ay walang nagtatakda ng presyo para dito. Kuya Yuan, saan ka pupunta sa susunod? Sa mas malayong lugar.